At mula nga noon, 1 taon na ang nakalilipas, hindi ko na nakita si Noel. Pero mula din noon, ay hindi ko na kinatakutan ang pagsapit ng Pasko. Isang regalo para sa akin ang pagdating sa buhay ko ni Noel. Dahil mula noon, nabuhay akong muli at natutunan ko ang tunay na kahulugan ng Pasko. May kulang po sa kwento ninyo. Hindi nyo po masyadong nakwento yung tungkol sa anak ninyong si Jed. Oo nga po, ano po ba nangyari sa kanya? Si Jed. Alam nyo, bisperas ng Pasko noon, talagang lagi namin katabi sa pagtulog si Jed. Kaya nga lang, dahil Pasko, gusto kong lumipat siya dun sa kabilang kwarto. Dahil magbabalot ako ng mga regalo. At saka hindi siya bibigyan ng regalo ni Santa Claus kung katabi siya namin. Sandali! Dali lang! Sandali lang! Oh, bakit? Hindi ka pa ba? Oh. Dito na lang ako. Ay, oh, dito sa kabilang kwarto. Dito na ako, Mami. Naku, sige ka, hindi ka bibigyan ng gift ni Santa Claus. Malungkot doon eh. Gusto lang naman eh, ngayon lang naman. Ha? Oo nga naman. Ito lang siya. Di pwede. O hindi na pwede. Dito na lang ako sa tabi ni Daddy. Jed, huwag patigas ang ulo. Sige na nga. Bye, Mami. Bye, Daddy. Huwag ka matatakot, ha? Merry Christmas. I love you. Sinusurprise. Lumipat nga ng kabilang kwarto si Jed. Ako naman nakapagbalot ng mga regalo at nakatulog. Mas naunang natulog sa akin ang mister ko. Napakalakas ng andar ng aircon sa kwarto noon. Bigla ako nagising. Fred! Wala ka bang naamoy? May naamoy ako eh. Parang...
siya ng isang regalo. Walang iba, hindi si Noel. Ay tagal ng panahon, sa'yo'y nangungulila sa bawat haplos sa aking mukha. Sa'yo'y Merry Christmas. hintay pa rin maramdaman muli ang yakap mo sa akin. Ang tanging hiling sa Paskong darating